Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis, chapter 38, si Judah at si Tamar, verse 1 to 3. Nang panahon ding iyon, humiwalay si Judah sa mga kapatid niya at doon nanirahan kasama si Nahera na taga-Adulam. Doon nakilala ni Judah ang anak ni Suwa, na taga-Kanaan at napangasawa niya ito. Tumating ang panahon, nagbuntis ito at nanganak ng lalaki, at pinangalanan ni Judah ng sanggol na Yun lamang po. Amen. Magandang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis chapter 38 verses 4 to 6. Ang pangalaway Onan at Sela naman ang pangatlo. Si Judah ay nasa Kizeb nang ipanganak si Sela. Pinapag-asawa ni Judah ang kanyang panganay na si at ang napangasawa nito'y si Tamar. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 38 verses 7 to 9. But Judah's firstborn was wicked in the sight of the Lord, and the Lord killed him. And Judah said to Onan, Go into your brother's wife and marry her, and raise up an heir to your brother. But Onan knew that the heir would not be his, and it came to pass when he went into his brother's wife, that he emitted on the ground, lest he should give an heir to his brother. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Genesis chapter 38 verse 10 to 12. Ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh, kaya pinatay rin siya. Sinabi ni Judah sa manugang niyang si Tamar sa kanyang ama. Pagkalipas ng panahon ay namatay ang asawa ni Judah. Matapos ang pagluluksa, nagpunta si Judah sa Timnat para tignan ang paggugupit sa balahibo ng kanyang mga tupa. Kasama niya ang kanyang kaibigan na si Hira na taga-Adulam. Amen. Basahin po ngayon ang Genesis chapter 38 verse 13 to 15. Samantala, may nagsabi kay Tamar na pupunta sa Timnat ang kanyang biyanan upang gupitan ng balahibo ang mga tupa nito. Pagkarinig nito, hinubad niya ang kanyang damit panluksa. Nagtalokbong siya at naupo sa pagpasok ng inain, bayang nadadaanan patungo sa Timnat. Ginawa niya ito sapagkat alam niyang binata na si Sela. Ngunit hindi pa sila ay pinakakasal ng kanyang biyanan. Nakita ni Judah si Tamar. Inakala niya ito isang babaeng nagbebenta ng aliw sapagkat may takip ang mukha. Genesis chapter 38 verse 16 to 18. Sabi dito, not realizing that she was his daughter-in-law, he went over to her by the roadside and said, Come now, let me sleep with you. And what will you give me to sleep with you? She asked. I send you a young goat from my flock. I said, Will you give me something as a pledge until you send it? She asked. I said, What pledge should I give you? Your seal in its cord, and the staff in your hand. She answered. So he gave them to her and slept with her, and she became pregnant by him. Amen po. Amen, everyone. Book of Genesis chapter 38 verse 19 to 21. Nagtanong si Judah, anong garantiyang gusto mo? Sumagot si Tamar, ibigay mo sa akin ang ginagamit ng pantatak, panalig at pati na iyon tukod, kaya ibinigay iyon ni Judas. Sumipin siya kay Tamar, pagkatapos umuwi si Tamar at tinanggal niya ang talokbong sa kanyang muka at muling isinuot ang damit pambalo. Dumating na ang panahon ng pagbuntis siya. Hindi nagtagal, ipahati ni Judah ang kambing na kaibigan niya na si Hira na taga-Adulam
para kunin ang mga bagay na ibinigay niya kay Tamar bilang garantiya, pero hindi niya makita si Tamar. Nagtanong si Hira sa mga lalaking taga-Eneon kung nasaan ang babaeng bayaran na nakaupo sa tabindaan. Ngunit sumagot ang mga tao, wala naman kaming nakitang ganong babae rito. Amen. Book of Genesis chapter 38 verse 22 to 26. Kaya bumalik si Hira kay Huda at sinabi, hindi ko siya makita. At sinabi ng mga tao na wala naman daw ganoong babae roon. Sinabi ni Huda, hayaan na lang nating naitago niya ang mga ibinigay kong gamit sa kanya. Dahil baka pagtawanan pa tayo ng mga tao na naghahanap tayo sa wala. Ganoon pa man, pinahatiran ko naman siya ng mga kambing, pero hindi mo naman siya makita roon. Pagkalipas ng 3 buwan, nabalitaan ni Huda na ang manugang niya si Tamar ay nagbebenta ng dangal at nabutis ito. Kaya sinabi ni Huda, dalhin niyo siya sa labas ng lungsod at sunugin. Pero nang ilalabas na si Tamar, ipinasabi niya kay Huda, narito ang pantatak, panali at pati ang tungkod. Ang may-ari nito, ang ama ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Kilalanin niyo kung kanino ito. Nakilala ni Huda na kanya ang mga gamit na iyon. Kaya sinabi niya, wala siyang kasalanan. Ako ang nagkasala dahil hindi ko pinayagang mapangasawa niya ang anak kong si Shelah. Hindi na muling sumiping si Huda kay Tamar. Mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 38 verse 27 to 30. Dumating ang panahon ng panganganak ni Tamar at natuklas ang kambal ang kanyang isisilang. Sa oras ng kanyang panganganak, lumabas ang kamay ng isa at ito'y tinalian ng hilot ng pulang sinulid upang makilala ang unang inianak. Ngunit iniurong ng sanggol ang kanyang kamay at naunang lumabas ang kanyang kakambal. Sinabi ng hilot, ano't nakipagsiksikan kang palabas? Dahil dito, Fares ang ipinangalan sa bata. Ang sanggol na may taling pulang sinulid ang huling iniluwal at ito'y pinangalan ng Zara. Amen. Ayan, makikita natin dito sa Genesis chapter 38 ang kwento ng buhay ni Judah at ni Tamar. Si Tamar ay pinangakuan na magkakaroon siya ng pamilya kay Judah, pero hindi siya natupad. Kaya napilitan si Tamar na gumawa ng paraan para makuha ang kanyang karapatan sa maling paraan. At nalaman naman ito ni Judah. Kaya ang ginawa ni Judah ay hinusgahan niya. Nagalit siya at hinusgahan niya si Tamar. Pero nung nalaman niya ang buong kwento, ay sinabi niya, wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang. Ayan, makikita natin dito na hindi tayo dapat basta-basta mag-uhusga ng tao na hindi natin alam ang buong kwento. At tayo naman na nagkamali ay aminin natin na meron tayong kasalanan. Ang pag-amin natin sa kasalanan ay ang simula ng pagbabago natin. At ang pagbibitaw ng pangako ay isang responsibilidad na dapat nating tuparin. Hindi ito tinatakasan. Ang ating responsibility ay hindi dapat natin tinatakasan. Ito ay ating pinapanindigan. Though hindi tayo perfectong tao dahil wala naman talagang perfectong tao, pero kung nagkamali man tayo, aminin natin ang ating mga kasalanan. Amen. Amen.